Kabanata 1071, Rose Petal Rain. Sa kabila ng pagtatakang ekspresyon sa mukha ng lahat, ang ngiti sa mukha ni Severin ay mukhang napakaliwanag. Gayunpaman, hindi ito mukhang magandang ngiti sa mga mata ng mga miyembro ng Dark Knight Gangs. Sa halip, ito ay nakaramdam ng sobrang nakakatakot at nakakatakot. Habang iwinasiwas ni Severin ang kanyang espada, libu-libong mga talulot ng rosas ang lumitaw ng wala saan at nagtungo sa mga taong may mataas na kakayahan. Ang Rose Petal Rain ay isang pamamaraan na maaaring umatake sa maraming tao ng sabay-sabay. Ano, hindi, ingat kayong lahat. Ang mga talulot ng rosas ay mukhang hindi makakasakit ngunit ang kapangyarihan sa mga ito ay napakalakas. Huwag maliitin ang mga ito. May sumigaw at nagpaalerto sa iba matapos maramdaman ang kapangyarihan ng mga talulot ng rosas. Takbo! Ito ay isang pag-atake mula sa isang level 9 Warrior King. Walang paraan para makaligtas tayo dito. Hindi. Huli na. Walang sapat na oras. Nataranta ang mga miyembro ng Dark Knight Gang. Sinubukan ng mga may mas mataas na kakayahan na lumaban at ipagtanggol ang kanilang sarili habang ang mga may mas mababang tagumpay ay tumakbo para sa kanilang buhay. Gayunpaman, hindi pinuntirya ni Severin ang mga taong may mas mababang kakayahan. Ang pangunahing target niya ay ang mga taong may mas mataas na kakayahan. Kaya, lumipad ang mga talulot ng rosas sa mga taong may mas mababang kakayahan at inatake lamang ang mga taong may mas mataas na tagumpay. Damn it! Walang paraan para tumakbo. Tatakbo na sana ang isang level 5 Warrior King na matanda ngunit sa kanyang pagkadismaya, may ilang rose petals na nakapaligid sa kanya. Matapos ang pagsabog, ang matanda ay sumabog sa ilang piraso at nahulog mula sa himpapawid. Hindi. Tinitigan ni Cade ang mga patay na miyembro na iyon nang may dismaya na hindi nag-effort para kay Severin na patayin ang mga Warrior King. Naikuyom ng mahigpit ang kamao niya. Ayan na, mayroon akong sapat. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinugod si Severin. Sa kasamaang palad, hindi siya binigyan ni Severin ng pagkakataong makalapit. 12 ng talulot ng rosas ang lumipad patungo kay Cade at pinalibutan siya. Pagkatapos ng ilang pagsabog, patay na si Cade nang nahulog sa lupa. Pagkaraan ng ilang sandali, mahigit 100 tao ang namatay. Samantalang ang mga nakaligtas ay tumakas sa eksena na may takot. Sa wakas, si Idol at ang iba ay pumasok sa punong tanggapan at lumapit kay Severin. Supreme Leader, napakalakas mo. Ikaw lamang ang nakatalo sa hindi mabilang na mga kaaway. Gulat na bulalas ng dakilang elder ng Canes Hall habang sinisilip niya ang mga bangkay na nakahandusay sa paligid ng lugar. Sus! Wala sila kapag level 9 Warrior King ang kalaban nila. Ang pangalawang elder ay humanga rin. Nasaan ang mga miyembro ng Canes Hall? Wala pa ba sila dito? Tanong ni Severin habang nakatingin sa kanila. Iisa ang reaksyon sa mukha ng lahat. Hindi sila nakaimik. Hindi nagtagal pagkatapos nilang umalis patungo sa punong tanggapan ng Dark Knight Gangs, inutusan nila ang iba pang miyembro mula sa Canes Hall na pumunta upang linisin ang pinangyarihan ng labanan. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na matatapos ng ganoon kabilis ang laban. Ang mga miyembro ay papunta pa lang dito ngayon. Kaya sa tingin mo pa ba ang iba pang underground forces sa Benfield City ay darating para sa atin? Naalala ni Severin ang nag-aalalang si Idol kanina at nakangiting tanong. Sumagot ang dakilang elder, hindi. Alam na ng mga taong nakatakas na ikaw ay isang level 9 Warrior King. Kung alam ng mga pamilya o underground force na iyon na ikaw ay isang level 9 Warrior King, hahanap sila ng pinakamagandang lugar para magtago mula sa iyo. Hindi sila maglalakas loob na lumapit sa amin. Kumuha ng sigarilyo si Severin at hinithit ito. Mabuti, maiiwasan natin ang gulo. Pagkatapos nun, tumawa siya. I bet there going to be a lot of spiritual herbs here. Kapag nakolekta na natin ang lahat ng nasamsam, pipiliin ko ang lahat ng mga espiritual na halamang gamot na angkop para gawing alchemical na gamot. Pagkatapos ay maaari niyong panatilihin ang iba tulad ng attainment technique o armas. Sa ganoong paraan, mas mabilis din kayong lumakas. Salamat, Supreme Leader. Nagpalitan ng tingin si Idol at ang iba at natuwa sila sa narinig.
Sa lahat ng oras, ang Hall ay desperado na makakuha ng mas maraming mapagkukunan ng pagsasanay. Sa pagkakataong ito sa wakas ay natupad na ang kanilang pangarap. Saka kailan tayo babalik sa Dracodem? Tanong ni Alicia. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi ni Severin, sige ibenta ang lahat ng mga ari-arian at negosyo sa mas mababang presyo ngayon. Makakabili tayo ng air ticket bukas para lumipad pabalik sa Dracodem kinabukasan. Pagkatapos ay maaari tayong manatili sa Weymouth City sa loob ng 2 araw. Maaaring magsama-samang muli ang mga miyembro sa kanilang mga pamilya bago tayo umalis patungong Southlink City. Nang marinig ni Idle na binanggit ni Severin ang Southlink City, namangha siya. Ang Southlink City ay isang malaki at abalang lungsod. Kung tama ako, ang South County Mansion ay naroon sa Southlink City. Humithit si Severin ng sigarilyo at sinabing, ako ang kasalukuyang gobernador ng South County. Kung kailangan niyo akong mahanap sa hinaharap, pumunta lang sa South County Mansion. Kapag nandoon na kayo, I asked the other hallmasters to come over to all of you can get to know each other. Ang iba pang mga miyembro ay maaari ding manatiling malapit sa kanilang tinutuluyan upang kayo ay magbantayan sa isa't isa. Haha, iyan ay isang magandang ideya. Natuwa ang dakilang elder nang marinig iyon. Well, hindi ko alam na gobernador ka rin. Tiyak na ikaw ay isang napaka-talino at malakas na pinuno. Tumawa din ng malakas si Alicia. Maya-maya, dumating na ang mga miyembro ng Canes Hall. Nagtagal sila upang tipunin ang lahat ng nasamsam at nilinis ang eksena. Matapos makabalik ang lahat sa Canes Hall, inilabas ni Idle ang lahat ng mga espiritual na damo na kanilang natipon at hinayaan si Severin na pumili ng mga kailangan niya. Tiningnan ito ni Severin. Bagaman mayroong maraming mga espiritual na damo, 100 lamang sa kanila ang angkop na gawing alchemical na gamot. Inihiwalay niya sila sa iba upang ang mga miyembro ng Canes Hall ay maaaring kumuha ng iba pang mga espiritual na halamang gamot na gagamitin sa kanilang pagsasanay. Sa nalalabing bahagi ng araw at kinaumagahan, ginamit ni Severin ang oras sa pamamagitan ng paggawa ng higit pang mga alchemical na gamot upang maisantabi ang mga ito. Siniguro ni Idle at ng iba pa na binili nila ang air ticket at nagpunta upang ibenta ang kanilang mga ari-arian at negosyo sa Benfield City. Kinaumagahan, naghanda ang lahat at umalis mula sa Benfield City upang lumipad pabalik sa Dracodem. Ang iba pang puwersa sa underground sa Benfield City ay hindi nang ahas na gumawa ng anumang salungat na ingay lalo na dahil alam nilang ang taong sumira at pumatay sa karamihan ng mga miyembro ng Dark Knight Gangs ay isang level 9 Warrior King. Hindi rin sila naglakas loob na saktan si Severin kahit alam nilang taga Dracodem ito. Nang malaman nilang umalis na si Severin sa Benfield City kasama ang bawat miyembro ng Canes Hall, sila ay napanatag at masaya na wala na sila. Maligayang pagbabalik. Naghihintay si Chelsea sa airport nang bumalik si Severin mula sa Benfield City. Nang makita niya silang naglalakad palabas ng arrival hall, nakangiti siyang lumapit sa kanila. Nakangiting sagot ni Severin, mas marami ang lumipad sa susunod na flight at sa susunod pa na flight. Chelsea, dalhin mo kami sa villa na inihanda ng tatay mo para sa amin. Kapag nandoon kami, maaari naming ibahagi ang aming lokasyon sa iba. Tumango si Chelsea. Walang problema. Naghanda ako ng mahigit 20 sasakyan na may mga driver para lang ipadala kayong lahat sa villa. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Severin at ang iba pa sa isang villa sa Weymouth City. Dati ito ay kabilang sa Mount Glade gang ngunit ngayon ay kay Severin na matapos sirain ni Severin ang gang. Ngayon ay inilaan ni Severin ang villa upang maging pansamantalang tirahan ng mga miyembro ng Canes Hall. Nang huminto ang sasakyan sa pintuan, natuklasan ni Severin na naghihintay sa kanya sina Richard at Mayor Hamish. Severin, napakataas ng antas ng iyong kahusayan. Inabot ka lang ng ilang araw para mahanap at maibalik ang mga taong ito. Papuri ni Mayor Hamish nang makita niyang ibinabalik ni Severin ang mga taong iyon. Mahinhin na sagot ni Severin, it was pure luck. Kung hindi, hindi ito magiging maayos. Pagkatapos noon, napansin niyang mas maraming tao ang nakatayo sa hindi kalayuan sa kanya. Kumunot ang noo niya at nagtanong, Mayor Hamish, sino ang mga iyon? Tumawa si Mayor Hamish, haha.
Sila ay mga pamilya at kaibigan ng mga miyembro ng Canes Hall. Alam nilang babalik ang mga miyembro ngayon kaya tinanong ako kung gusto nilang pumunta dito para maghintay ngayon. Sa ganoong paraan, makikilala nila ang mga miyembro sa lalong madaling panahon. Pagkatapos noon, tumanggo si Severin bilang pagsang-ayon. Mayor Hamish, ikaw ay may mabait na kaluluwa. Haha, ganun din ang gagawin mo kung ikaw ang nasa pwesto ko. Hamalakhak si Mayor Hamish. Ilang sandali lang ay napansin ni Trudy na naroon ang kanyang magulang. Nakita niya ang mga ito na patuloy na naghahanap upang hanapin siya. Ang kanyang mga mata ay agad na namula at natubagan. Tatay, nanay, bumalik ako. Tumakbo si Trudy at niyakap ang kanyang magulang sa kanyang mga bisig. Trudy, ikaw talaga, nakabalik ka na sa wakas. Excited na bulalas ng ama ni Trudy. Tatay, nanay, I'm sorry for making you guys go through all the hardship all these years, malungkot na sabi ni Trudy. I am going to spend more time with you guys this time. Labis akong natuwa na magkaroon ng pagkakataon na makita kang muli. Napakabait na tao ni Severin. Binigyan niya kami ng maraming pera na higit pa sa sapat para tumagal kami sa buhay na ito. Trudy, kailangan mong tandaan na kailangan mong bayaran siya sa hinaharap, okay? Tiniyak ng ina ni Trudy na naiintindihan ni Trudy ang ginawa ni Severin para sa kanila. Tumanggo si Trudy. Inay, alam ko, siya ang supreme leader, ang aming malaking boss. Parami ng parami ang mga taong muling nakasama ng kanilang mga pamilya. Ang lugar ay naging sobrang nakakaantig at mapagmahal. Tumingin si Severin sa kanila at sinabing, kung hindi kayo nagmamadali, pwede kayong magtagal dito. Matagal na akong wala kaya babalik ako sa Southlink City makalipas ang 2 araw. Tumanggo si Idol, huwag kang mag-alala, sige, hanapin ka agad namin doon. Pagkatapos nito, maghahanap ako ng oras para makipag-usap sa mga miyembro kung sino man sa kanila ang gustong manatili dito sa Weymouth City upang makasama ang kanilang mga pamilya. Hindi ko pipilitin ang sino man na pumunta sa Southlink City. Ngunit malugod kung tinatanggap ang mga nagnanais na magpatuloy na maging bahagi ng Canes Hall. Tumanggo si Severin. Oo, mas maganda yan. Hayaan silang pumili. Ang Canes Hall ang tanging pagpipilian nila noong sila ay naninirahan sa Cherry Dome dahil ang Canes Hall lamang ang maaaring mag-protekte sa kanila. Ngayong nakabalik na sila sa Drac-O-Dome, nagbago ang sitwasyon. Kung gusto nilang umalis sa Canes Hall, bigyan mo lang sila ng pera para mabuhay sila ng walang problema pabalik dito sa Weymouth City. Si Mayor Hamish ay nagayos ng isang piging na hapunan sa gabi upang salubungin si Severin at ang iba pa. Pagkatapos magpahinga ng isang araw, si Severin mismo ay bumalik sa Southlink City. I'm so bored. Halos 10 araw na ang nakalipas mula nang umalis si Severin. Bakit pakiramdam ko napakahirap ng 2 araw na ito? Samantala, naglalakad si Sheila sa garden. Iniunat niya ang kanyang likod at nakaramdam ng lungkot. Nagseselos ako kay Diane. At least may gagawin siya pagkatapos niyang mabigyan ng attainment. Ang kanyang pagsusumikap ay nagbunga ngayon na siya ay isang antas ng isang malalim na master. Unlike her, wala akong magawa. Nang matapos siyang magsalita ay may nakita siyang pamilyar na tao. Niloloko ba ako ng mata ko? Hindi, si Severin talaga. Kinusat ni Sheila ang kanyang mga mata at napagtantong bumalik na si Severin. Mabilis itong tumakbo papunta sa kanya. Severin, bumalik ka, bumalik ka. Tumakbo siya ng napakabilis at itinapon ang sarili kay Severin. Ibinuka ni Severin ang mga braso niya at hinayaan siyang yakapin ng mahigpit ni Sheila. Nakakataba ng puso na may naghihintay sa kanyang pagbabalik. Tanong ni Severin, Sheila, ilang araw lang akong wala. Kailangan mo bang matuwa nang makita akong muli? Nahihiyang tumingin si Sheila, pero napakasaya ko talaga na makita kang muli. Hindi mo ba alam kung gaano kita kamiss? Si Diane ay naging abala sa pagsasanay ng diskarte sa pag-abot na ibinigay mo sa kanya. Isa na siyang malalim na master. Wala pa akong regalo para sanayin kaya sobrang inip na ako nitong mga araw na ito. Nagulat si Severin sa narinig. Ano? Sinasabi mo bang si Diane ay isang malalim na master na ngayon? Ang galing. Hulaan na ang diskarte sa pagkamit ay nababagay sa kanya. Medyo may improvement siya. Tumanggo si Sheila. Oo, nagiging level 1 profound master siya 3 araw na ang nakakaraan.
Nagseselos ako sa kanya. Ang aking manugang, bumalik ka na. Isang pamilyar na boses ang narinig ni Severin. Tumingin siya at nakita si Zacarias na naglalakad kasama ang ilan pang mga tao. Gulat na tanong niya, bakit ka nandito? Tumawa si Zacarias. Bakit hindi ako nandito? Sinabi sa akin ng aking anak na tinanggap mo siya na ginagawa kang aking manugang. She's my one and only daughter kaya hindi maiwasan, kailangan kong lumipat dito para makasama siya. Hindi alam ni Severin kung anong reaksyon ang ipapakita. Gayunpaman, alam niyang mangyayari ito, mangyari pagkatapos niyang tanggapin si Sheila. Tumawa siya, haha, maganda din yan. At least hindi na maiinip si Sheila. Maaari mong hilingin sa kanya na dalhin ka sa paligid kapag siya ay libre. Tumawa si Zacarias. Kahit anong mangyari, maiinip siya kapag wala ka. Dinala niya ako nitong ilang araw. Ngunit sa palagay ko dapat ay naiinip siyang magsama ng isang matandang lalaki. Nakaramdam ng hiya si Sheila at binigyan ng masamang tingin ang kanyang ama. Dad, ano ang pinagsasabi mo? Hindi ako nababagot na gumugol ng oras kasama ka. Sige, siguradong napakasaya mo nang makitang bumalik si Severin, tumawa si Zacarias. Mula sa ngiti sa mukha ni Sheila, kitang-kita niya kung gaano kasaya ang buhay ni Sheila. Napakagatlabi si Sheila at nahihiyang tumango. Siyempre, pero hindi lang ako ang masaya na makita siyang umuwi. Ibig kong sabihin lahat ay magiging masaya na makita siya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1075. Tatay, oo, bumalik ka na. Samantala, nakita ni Celine si Severin at tumakbo mula sa malayo. Nakasunod sa likuran niya sina Megan, Maurice, at Judith. Celine, kumusta ka kamakailan? Nakagawa ka ba ng anumang pagpapabuti sa iyong pagkamit? Natuwa si Severin nang makitang tumatakbo palapit sa kanya ang kanyang anak. Yumuko siya at hinintay na buhatin siya. Humajek-hik si Celine. Tatay, ginawa ko. Sinabi ni Lily at ng iba pa na ang level ng lakas ko ay katumbas ng level 6 Grandmaster. Napahinto siya sa pag-iisip bago nagpatuloy sa pagsasalita. At nagsimula na akong matuto ng alchemy techniques. Gumagamit ng espiritual na enerhiya upang mabuo at mapangalagaan ang aking katawan upang mas mabilis kong mapataas ang aking pagkamit. Masayang tumango si Severin. Gayunpaman, hindi niya nakalimutang paalalahanan si Celine. Maganda yan, ngunit kailangan mong tiyakin na nakakakuha ka ng sapat na pahinga. At kailangan mong ipagpatuloy ang pagsasanay sa martial art araw-araw upang masanay ka sa bagong lakas sa iyong katawan at magamit ang mga espiritual na enerhiyang iyon na nagmumula sa lakas upang mapangalagaan ang bawat bahagi ng iyong katawan. Si Celine ay may pares ng bilog at magagandang mata. Pinakinggan niyang mabuti ang sinabi ni Severin at seryosong tumango. Huwag kang mag-alala, Tay. Gagawin ko ang sinabi mo. Alam kong napakalakas mo at balang araw, magiging katulad mo rin ako. Hinaplos ni Severin ang kanyang ulo ng may pagmamahal at sinabing, naniniwala akong kaya mo ito. Kamusta ang biyahe mo, Severin? Nahanap mo na ba ang Canes Hall? Akala ko magtatagal ka pa ng ilang araw. Hindi namin inaasahan na makakabalik ka sa bahay ng hindi pa ganoon katagal, tanong ni Megan. Sa pagkakataong iyon, narating ni Megan at ng iba pa ang kinaroroonan ni Severin. Nakangiting sagot ni Severin, totoo na kakailanganin ko lang ng ilang araw kung nasa Weymouth City pa rin ang Canes Hall. Pero may nangyari at hinabol sila ng isa pang underground force 2 years ago. Wala silang choice kundi lumipat sa Cherrydam. Kaya naman pumunta ako sa Cherrydam para hanapin sila. Ano, hindi mo sinabi sa amin na pumunta ka sa Cherrydam? Mukhang malungkot si Megan. Kung alam kong pupunta ka doon, hihilingin kong isama mo ako. Naisipan kong maglakbay. Sigurado akong magiging napakasaya nito. Napangiti nang walang magawa si Severin. Sa tingin mo ba nandoon ako para magsaya? Nandoon lang ako para sa negosyo at bumalik ako kaagad pagkatapos ng aking gawain. Tanong ni Morris, Oy, Severin, nasaan ang mga taga-Canes Hall? Sumama ba sila sayo? Isang ngiti ang ibinigay ni Severin sa kanyang ama. Tay, huwag kang mag-alala. Babalik silang lahat.
Ngunit dinala ko sila pabalik sa Weymouth City upang muling makasama ang kanilang mga pamilya. Malamang makalipas ang 2 araw ay darating sila dito. Tumango si Maurice. Ang galing, Master, bumalik ka na. Sa pagkakataong iyon, dumating ang 6 na magagandang bodyguard kung saan naroon si Severin at ang iba pa. Tuwang-tuwa silang lahat nang makitang bumalik si Severin. Siniyasat ni Severin ang kanilang mga natamo at kasiya siyang tumango. Gaya ng inaasahan niya, nagkaroon ng tagumpay sina Lily, Kira, at ang iba pa sa Level 7 Warrior King matapos niyang bigyan sila ng alchemical medicine. Sa mga babae, si Wendy ang pinakamalakas sa kanilang lahat bilang Level 8 Warrior King. Si Severin ay nakatitiyak at nadama na ligtas na pinuprotektahan nila ang South County Mansion. Ginugol niya ang oras sa pakikipagkwentuhan sa lahat. Nang matapos ang usapan, ibinaba niya si Celine at bumalik sa kanyang villa. Dumiretso siya sa 2nd floor ng nasa villa niya. Pagbukas niya ng kwarto ni Diane, katatapos lang ng training ni Diane. Nagulat siya at natuwa nang makitang bumalik si Severin. Mahal, kailan ka pa bumalik? Naayos na ba ang lahat? Bahagyang ngumiti si Severin at lumapit para hilahin si Diane sa kanyang mga bisig. Siyempre, kanina pa ako nakabalik. Balita ko nagsasanay ka kaya hindi muna ako pumunta para hanapin ka. Level 1 Profound Master na ako ngayon. Napakasarap sa pakiramdam na magkaroon ng kakayahang gumamit ng espiritual na enerhiya. Naikuyom niya ang kanyang kamao. Sa isang pag-iisip, isang mahinang halaga ng espiritual na enerhiya ang lumitaw sa kanyang kamao. Tumango si Severin at ngumiti. Pagkadating ko, sinabi sa akin ni Sheila, alam mo bang sobrang nagseselos siya sa'yo? Alam na alam ni Diane ang nararamdaman ni Sheila. Kung gayon ang mas mahirap na dapat mong tulungan siyang makahanap ng isang kayamanan na maaaring magbigay sa kanya ng kakayahang magsanay din. I can tell she really eager to train and be strong too. Niyakap siya ni Severin at hinalikan sa noo habang nakakaramdam ng pagmamahal. I actually have the power to protect you and Sheila. Hindi na kailangang magmadali kayong mga babae na magtrabaho ng gusto para i-upgrade ang inyong naabot. Sagot ni Diane, pero kahit gaano ka kalakas, ikaw yan. At saka, bilang iyong mga babae, ayaw naming maging pabigat sa iyo. Naiintindihan mo ba yun? Gusto naming magsanay ng husto para may kakayahan kaming protektahan ang aming sarili. Sa puntong ito, may pumasok sa isip niya. Tumangala siya. Ay, may naalala lang ako. Narinig ko mula kay Lily at sa iba pa na kapag naabot mo ang isang tiyak na antas ng tagumpay, maaari kang mabuhay ng mas matagal, yun ba ay totoo? Tumango si Severin. Siyempre ito ay, kapag nalampasan mo na ang Level 9 Warrior Emperor, magiging Saint Warrior ka. Ibig sabihin mabubuhay ka ng hanggang 200 taong gulang. Wow! Ang galing! Kailangan kong mag-train ng mas mabuti kung gayon. Natuwa si Diane nang marinig yun. I didn't know na napakaraming benefits kapag may attainment ka. I feel so lucky na may attainment ako ngayon. Pagkatapos noon, may naisip siyang iba at napabuntong hininga. Pero napakahirap maging saint. Isa pa lang akong profound master ngayon. Pagkatapos ay naroon ang mandirigmang hari at mandirigmang emperador pagkatapos ng profound master. Ang pagiging isang mandirigmang emperador ay mas mahirap kaysa sa pagpunta sa buwan. Ni hindi ako maglakas loob na isipin ang pagiging saint warrior. Nang si Diane ay patuloy na nagsasabi tungkol sa kung gaano ka-imposible para sa kanya na maging isang saint warrior, pinigilan siya ni Severin na magsalita sa pamamagitan ng paghalik sa kanyang mapulang labi. Mahal, wala kang dapat ipag-alala. Siguro magiging imposible para sa iba na maging Saint Warrior ngunit mayroon ka sa akin. Huwag kalimutan na isa na akong 2nd grade high rank alchemist. Naniniwala ako na magiging 3rd grade low rank alchemist na ako sa lalong madaling panahon. Hanggat ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kinakailangang alchemical na tableta na kailangan mo sa pagsasanay, hindi ka aabutin ng matagal upang maging isang Saint Warrior. O baka isang mas mataas na tagumpay pa. Mahal, alam mo ba kung gaano ka kahanga-hanga? Napakaswerte ko na naging asawa kita. Napakasaya ni Diane at ipinatong ang ulo sa dibdib ni Severin. Ang tanga mong babae. Ako ang pakiramdam na maswerte na naging asawa kita. Naghalikan at nagyakapan sina Severin at Diane. Pagdating nila sa ibaba, gabi na.
Gayunpaman, inilabas pa rin nila si Celine para magpalipas ng oras. Pagbalik nila, bumalik si Severin sa kwarto niya at naligo ng mabilis para mabilis siyang makapunta sa kwarto ni Diane. Severin, hindi ba kailangan mong gumawa ng alchemical pills ngayong gabi? Alam ni Diane kung ano ang balak ni Severin. Bumibilis ang tibok ng puso niya dahil sa kaba at hindi siya naglakas loob na tumingin ng diretso kay Severin. Bahagyang ngumiti si Severin at hinila si Diane palapit sa kanya. Gumapang ang dalawang kamay nito sa likod niya, "Honey, ang kawalan ay nagpapalambing sa puso. Mas mabuti na gamitin natin ang gabing ito nang magkasama kaysa maglaan ako ng oras sa paggawa ng mga alchemical na tableta." "Oh, aking Diyos!" Iginala ni Diane ang kanyang mga mata habang nakakaramdam ng sobrang hiya. "Alam mo ba kung gaano ka kalakas sa bawat oras? Natatakot talaga ako sa'yo. Palagi akong nakakaramdam ng pagod kaya wala akong ganang bumangon kinabukasan." May ngiti sa mukha ni Severin. "Wala akong magagawa dyan. Dapat alam mong ang isang lalaki na may attainment ay siguradong magaling sa ganyan. Dahil isa kang malalim na master ngayon, mas malakas ka na kaysa dati. Para hindi ka makaramdam ng sobrang pagod bukas naniniwala ako sa'yo." Nakakahiya naman. Nakaramdam ng hiya si Diane kaya gusto niyang humanap ng mapagtataguan. Hindi siya binigyan ni Severin ng pagkakataon na gawin iyon. Sa halip, binuhat niya ito, at humakbang papunta sa kama, at marahang inihagi sa kama. Pareho silang nagyakapan at naghalikan sa isa't isa. Hindi nagtagal, napuno ng pagmamahal ang bawat sulok ng silid. Sa kabilang kwarto, nahirapan si Sheila sa pagtulog. Dati, sobrang saya niya na sa wakas ay tinanggap na siya ni Severin at pareho silang naghalikan. Gayunpaman, hindi natulog si Severin sa kanya pagkatapos ng maraming araw. Nagsimula itong mag-alala na hindi talaga siya gusto ni Severin o ang kanyang katawan ay hindi kaakit-akit para sa kanya. Nakakadismaya ito. Kailan ko kaya siya matutulog at maging tunay niyang babae? Napabuntong hininga siya nang walang magawa. Mula sa kanyang pananaw, maaaring pagsisihan ni Severin ang kanyang desisyon hanggat pareho sila na hindi magkasama na matulog. She could only rest assured na tanggap talaga siya ni Severin kapag pareho silang natulog. Kinaumagahan, bumalik si Severin sa sariling kwarto bago magising si Diane. Inilabas ni Severin ang kanyang alchemy furnace at ilang pangatlong baitang na mababang ranggo na sangkap upang simulan ang pagsisikap na gawin ang pangatlong baitang na mababang ranggo na alchemical na tableta. Ang pangatlong grado na low rank na alchemical pill ay napakahalaga. Ito ay magkakaroon ng napakalaking pagpapabuti sa pagtaas ng tagumpay para sa antas ng isa o dalawang mandirigmang emperador. Bagamat hindi pa sinubukan ni Severin na gumawa ng anumang third grade na low rank na alchemical pill noon, paulit-ulit niyang nakikita at ginagawa ang mga simulation sa kanyang ulo bago siya matulog sa gabi. Ang mga espiritual na halamang pang-espiritual na may mababang ranggo sa ikatlong baitang ay napakabihira. Kaya, iyon ang dahilan kung bakit hindi nang ahas si Severin na subukan ng walang magandang plano. Mawawasak nito ang kanyang puso sa bawat nabigo na pagtatangka. Sa katunayan, wala siyang maraming sangkap sa kanyang kamay. Mahigit 100 set lamang ng mga sangkap ang magagamit at ang mga iyon ay ibinigay sa kanya ni Woolrich. Pagkatapos niyang ilabas ang mga sangkap, muli niyang binasa ang alchemical recipe bago siya tuluyang napabuntong hininga at siniguro na gamitin ang kanyang buong atensyon upang subukang gawin ang pangatlong grado na low rank na alchemical pill sa unang pagkakataon. Sa katunayan, hindi lamang ang sangkap ay mas mahalaga kaysa sa pangalawang grado na mataas na ranggo na alchemical pill, ang pangunahing sangkap ay mas malakas din. Kaya, nangangailangan ito ng mahusay na kontrol sa apoy. Ang proseso ng alchemy ay nagsimula lamang ng ilang minuto at ito ay sumabog. Ang mga sangkap para sa unang pagtatangka ay nasayang. Dahan-dahan, kailangan ko lang gawin ang aking makakaya. Bagamat nalungkot siya sa pag-aaksaya ng mga sangkap, inipon niya ang kanyang isip at sinigurado na muli siyang maging kumpiyansa. Kumuha siya ng isa pang hanay ng mga sangkap at sinimulan ang pangalawang pagtatangka. Pagsapit ng tanghali, nakagamit na si Severin ng 7 hanay ng mga sangkap ngunit wala sa mga ito ang nagtagumpay. Nasayang ang lahat ng sangkap na iyon. Hindi bababa sa wala akong anumang problema sa pagkuha ng kakanyahan ng espiritual na damo.
Walang problema sa proseso ng pagkuha at ang lahat ng kakanyahan ay napakadalisay. Magpatuloy muli ako sa gabi. Iniligpit niya ang alchemy furnace. Bagamat hindi siya nagtagumpay, masaya pa rin siya na gumawa siya ng mga pagpapabuti. Higit sa lahat dahil alam niya kung gaano kahirap maging isang third-grade low-rank alchemist. Kung ito ay madali, kung gayon ang mundo ay magkakaroon ng higit pang mga third-grade na mababang ranggo na alchemist. Dahil tanghalian na, bumaba siya para kumain ng tanghalian at nagpahinga ng ilang oras. Noong gabi na, sinigurado niyang nasa tamang kalagayan siya bago bumalik sa kwarto para simulan muli ang paggawa ng alchemical peel. Matapos ang ilang mga nabigo na pagtatangka, talagang naawa si Severin sa mga sangkap na iyon. Pagsapit ng hating gabi, mahigit 10 hanay ng sangkap ang nasayang niya. Gayunpaman, may ngiti sa mukha ni Severin. Sa huling pagtatangka, napagtanto niyang napakalapit na niya sa tagumpay. Pagkatapos ng 2 pagtatangka, biglang nagtaas ng kamay si Severin. Isang maliit na alchemical peel ang lumipad at dumaan sa harap ng kanyang mukha. Haha, nagawa ko na, nagawa ko na. Namumula ang mga mata ni Severin habang kapana-panabik na nakatingin sa alchemical peel sa harap nito. Sa wakas ay matagumpay siyang nakagawa ng isang third-grade low-rank na alchemical peel. Habang nakatitig si Severin sa alchemical peel sa kanyang harapan, natuwa siya na namula ang kanyang mga mata. Isa itong third-grade low-rank na alchemical peel. Napakakahulugang sandali para sa kanya. Sa sandaling ito, siya ay naging isang third-grade low-rank alchemist. Makalipas ang ilang minuto, siniyasat niya ang alchemical peel. Halatang hindi maganda ang kalidad ngunit hindi iyon nakaapekto sa kanyang pakiramdam na masaya at nasa sabik. Pagkatapos niyang ilagay ang lahat, gumugol siya ng ilang minuto para pakalmihin ang sarili. Sa sandaling siya ay naging kalmado, siya ay mabilis na kinuha ang pagkakataon na subukan muli. Gayunpaman, ang kanyang rate ng tagumpay ay napakababa pa rin. Nakagawa lang siya ng isang alchemical peel sa 5 pagtatangka. Oo, sa wakas ay makakapagpahinga na ako ngayong mayroon na akong 2 pangatlong grado na low-rank na alchemical peels. Napangiti si Severin at nagpasya na magpahinga para sa gabi. Pagkatapos niyang ilagay ang kanyang alchemy furnace, hinanap niya ang kanyang pajama at nagtungo sa kanyang shower. Nang matapos siyang mag-shower ay nag-isip muna siya bago siya nagpasyang pumunta sa kwarto ni Sheila. Marahan siyang kumatok sa pinto. Narinig ito ni Sheila at lumapit sa pinto. Severin, hinahanap mo ba ako? Mabilis na bumilis ang tibok ng puso ni Sheila nang makita niya si Severin na nakatayo sa pintuan. Kinabahan siya, bagaman inaabangan niya ang araw na ito, hindi niya akalain na darating si Severin para hanapin siya sa ganitong oras. Ngumiti si Severin, pumasok sa loob, at nilock ang pinto. Gusto kong matulog at yakapin ka ngayong gabi, okay lang ba? Sa pagtingin sa kung gaano kamahiyain at walang magawa si Sheila, nagsimulang lumaki ang pagmamahal ni Severin sa kanya. Ang cute ng mukha ni Sheila pero ang sexy ng katawan. Hindi sapat ang haba ng kanyang pantulog na gown para matakpan ang kanyang mahaba at makatarungang mga binti. Nakita ni Severin ang kanyang binti at natulala sa kanila. Naisip ni Severin na siya ay isang determinadong tao. Gayunpaman, nakaramdam siya ng apoy na naglalagablab sa kanyang katawan nang makita niya kung gaano ka-sexy si Sheila at nang maamoy niya ang bango ng katawan nito. Oh, okay. Sa kabila ng kaba at excitement na nararamdaman, nahihiya rin si Sheila. Kinagat niya ang kanyang mapupulang labi, na naglakad patungo sa kanyang kama, at humiga. Lumakad din si Severin sa kama, humiga sa tabi ni Sheila, at niyakap siya ng isang braso. Nang halikan ni Severin ang katawan ni Sheila, hindi niya maiwasang mapaungol. Nanginginig ang katawan niya. Mangyaring maging banayad sa akin. Hindi ko pa ito nagawa noon at natatakot ako. Nag-aalalang sabi ni Sheila na nakakuyom ng mahigpit ang kamao. Huwag kang mag-alala. Ipinapangako kung magiging banayad ako. Ngumiti si Severin at muli siyang hinalikan. Ang liwanag ng buwan ay sumikat sa bintana. Ito ang gabing tunay na naging babae ni Severin si Sheila. Pagsikat ng araw sa umaga, napatingin si Sheila kay Severin na natutulog sa tabi niya. May matamis at mapagmahal na ngiti sa kanyang mukha. Kabanata 1080.
Bagamat pinahirapan ni Severin si Sheila kagabi na parang halimaw, sa wakas ay naging babae na rin ito. Oo, sa pag-iisip na iyon ay natuwa siya kaya naikuyom niya ng mahigpit ang kanyang kamao at tuwang-tuwa na sumigaw. Yes, gayunpaman, narinig talaga iyon ni Severin. Nakaramdam siya ng sobrang kahihiyan na gusto niyang maghukay ng butas para itago ang sarili na parang ostrich. Napangiti siya ng nakakahiya. Ang sarap lang sa pakiramdam na sa wakas ako ang iyong babae. Bigla siyang may naisip at nakaramdam ng takot. Ay, shit, wala kaming ginamit na proteksyon kagabi. Magbubuntis ba ako? Paano kung gagawin ko? Hindi pa ako handang magkaroon ng anak ngayon. Ngumiti si Severin at hinimas ang ulo para mabawasan ang tensyon. Huwag kang mag-alala. Paano ito nagkataon? Minsan lang namin ginawa at hindi ganoon kadali ang mabuntis. Tandaan mo na lang sa susunod. Sheila pouted at sinabi, ngunit hindi mo alam. Hindi ba nabuntis si Diane sa unang pagkakataon na natulog kayong dalawa? Paano kung ganoon din ang mangyari sa akin? Ah, nakakainis na ito. Ayoko pa magkaanak. Natatakot ako sa sakit. Hindi ako handa. Ngumiti si Severin. Hindi mahalaga. Maya-maya ay gusto na nating magkaroon ng anak. Hindi naman masama kung meron tayo ngayon. Gusto ni Celine na magkaroon ng nakababatang kapatid na makakasama niya. Inilibot ni Sheila ang kanyang mga mata. Madali para sa iyo na sabihin iyon. Ramdam na ramdam ko ang sakit pag iniisip ko lang. Sabi ni Severin, sayang hindi ka pa malalim na master. Ito ay madali kung hindi mo gusto ang mga bata kapag ikaw ay isang malalim na master. Kumunat ang noo ni Sheila at nagtatakang tumingin kay Severin. Ano ang ibig mong sabihin dyan? Sinasabi mo ba kung ako ay isang malalim na master, maaari kong kontrolin ang aking pagbubuntis? Paliwanag ni Severin, syempre, maraming mga taong may attainment ang hindi nagmamadaling magkaroon ng mga anak. Sa tingin nila, pabigat sa kanila ang pagkakaroon ng mga anak. Kaya't ang mga babaeng ayaw magbuntis ay gagamitin ang kanilang mga espiritual na enerhiya para paalisin ito sa kanilang katawan sa tuwing gagawin nila ito. Bamuka ang bibig ni Sheila matapos marinig ang nakakagulat na impormasyon. Hindi niya alam na kayang gawin iyon ng isang malalim na master. Siguradong bago ito sa kanya. Wala akong pakialam. Kung hindi ako malalim na master o kapag nag-ovulate ako, hindi mo ako mahahawakan. Sabi ni Sheila kay Severin, pagkatapos mag-isip tungkol dito. Hindi nakaimik si Severin dahil hindi niya alam na ganoon pala talaga ang takot ni Sheila na magkaroon ng anak. Oh, tapos kapag ligtas na, kailangan mong sabihin sa akin. Ngumiti si Severin at nagpatuloy sa pagyakap at paghalik kay Sheila. Nakakainis ka. Nakaramdam ng hiya si Sheila at lumingon kaya hindi na niya kailangan pang tingnan si Severin. Severin, may naghahanap sa'yo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, narinig niyang tinawag siya ni Megan mula sa ibaba. Mabilis siyang bumangon, nagbihis, at bumaba. Nang nasa labas na siya, napansin niyang dumating na si Yaidel at ang iba pa. Kataas-taasang pinuno, nandito na kami. Excited na sabi ni Yaidel nang makita si Severin. Haha, magaling, natawa si Severin. Umupo ka, tatawagan ko si Larry at ang iba pa para pumunta dito.